Last Sunday, I shared about grow in faith. Okay? Gagawa lang ako ng konting review. Grow in faith. We talk about how to determine that you are walking in faith. In the book of Colossians chapter 2, beginning with verse 6 and 7. Sinabi ni Apostle doon, first, we are rooted in Christ. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, isang palatandaan na tayo po ay naglalakbay kasama ang Diyos sa ating paniniwala sa Kanya. Once we are rooted, naitanim yung gamot. Yung gamot ay lumaganap pababa to the deepest, portion of the soil in order to give or to reach or to have nutrients to supply for the tree. We need to be rooted kasi alam mo, pag hindi tayo rooted in Christ, we can easily be, sidetracked, madali tayong magtampo, madali tayong, iiwan na lang natin si Lord basta-basta. Parang nag-iiwan tayo ng basahan. If we are not rooted, ibig sabihin, we are shallow. Our faith is very shallow in the Lord. Second, ang palatandaan na you are walking in faith and you are growing in faith is once you, as a believer, your life is built up in Christ. Talagang naipundar mo yung buhay mo sa Diyos. Hindi doon sa buhangin, kung hindi mismo doon nakatungtong sa bato, which is that rock is Christ Himself. And number 3, it is a significant, for a believer, not just to be rooted, not just to be built up, but we need to be established. Say it with me, established. Kanang matukod ba? Ang atong kinabuhi, natukod dinha sa Ginoo. Gitukod in the faith, in a legal metaphor, referring to maturity or something firmly decided. Ibig sabihin, pag natukod na ang imong kinabuhi diya sa Ginoo, whatever circumstance, that is, even if it is not favorable to you, whatever situation you are in today, maybe it's hard, maybe it's difficult. Yes, it's difficult, it's too hard, but it is not impossible. Mahirap siya, ako mahirap. Talagang mahirap, Pastor. Yes, andun na ako sa iyo. Talagang mahirap, pero hindi siya imposible. Because with God, all things are possible. Lahat ng pinaniniwalaan natin sa Diyos ay mangyayari. Sabi mo doon sa katabi mo, mangyayari. Minsan parang iniisip na natin, we buy out some whisper from the enemy, from the outside, saying na, ay, nakalimutan ka na ng Diyos. Pwede kang makalimutan ni Pastor Blair. Sa dami nyo. Pwede kitang makalimutan. Pero never kang makalimutan ng Diyos. At never kang tatalikuran ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Come on. Never. Okay? Kaya huwag tayong maniwala doon sa mga sabi-sabi lamang. Marami ng mga kwento ngayon. Maraming mga, yung bang kwentong kalye, kumbaga. But we have to understand, we have to go back to the Word because the Word is living and true. His Word is true to Himself. Heaven and earth will pass away, but His Word will remain. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Never that the Word will lie to you, because never that God will lie to you. Kung unsay gisaad sa Ginoo sa imo ha, nagsaad ang Ginoo sa imo, maminyo ka, tuhuin na, maminyo lagi ka. Ang uban ng Pastor, oy, sige ramang kog altar call forward, faith, until karon wala pa man. While waiting, you pray. While waiting, you sow. While waiting, you believe.
Tama ba? Di ba? Sugdan na sa Ginoo ba? Kanang imong pamanhanon, kanang imong pangasaonon, sugdan na sa Ginoo, pakita sa imong damgo. O, yung pagtanaw, pag-abot sa imong damgo, murag di man ka gusto, Lord, wala may lain na. Pero bitaw, kidding aside, ang Ginoo pag musaad, iyang tumanon. How many of you can attest to that? How many of you can testify that when God made a promise, He will make sure that it will come to pass? Naalala ko yung testimony ni Ma'am Ann Loricay. Ano may, sabi niya, Pastor, grabe gid ba? Kanabitang musikag ingo overflow. No? Maybe one of these days, I will ask her to testify here. Naay nahitabo sa iya just a couple of weeks ago. Na wala siya nag-expect. No? Pero nag-abri ang Ginoo og opportunity for her to be blessed financially. In the midst of her situation, okay, sa kahirap-hirap ng kanyang buhay sa ngayon. When he started to believe, umakit siya rito every Sunday. And then I started to declare overflow. Sabi niya, Pastor, totoo yung sinabi mo. There was really an overflow. Palakpakan natin ang Panginoon. Maybe, one Sunday, he will testify before I will share the word. Na meron talagang may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Maaaring tahimik siya ngayon. Pero tandaan niyo to, pag tahimik ang Diyos, busy siya. Hindi busy in a sense na wala siyang pakialam sa iyo, no. Busy siya dahil meron siyang ginagawa. He's making His assignment over your life. That's why you have to be excited. You have to be thankful. You have to be grateful always. Hindi yung palagi na lang nagtatampo tayo sa Diyos. Yung palagi na, ay, dugay naman ko nagwan, Lord. Ay, dugay na ko si hatag og diets, dugay na ko si hatag og offering, hatag pa ko pledges. Hantod karon lagi, Lord, wala pa lagi niabot. Ang tubag, ana, kaning message karong buntag. Basig wala pa siya niabot, kay basig mali ang atong motibo. Basin og mali ang atong gipangayo. This morning, I would like to share a message that is really in my heart today. The message entitled, I want more of you. I want more of you. Bibigyan ko ito ng comparison. Bibigyan ko ito ng, there's a difference, between I want more of you and I want more from you. Magkaiba yun. Almost the same yung tunog, pero magkaiba ibig sabihin nun. Let's open our Bibles in Psalm 73, verse 25 to 28. Sinabi dito, verse 25, whom have I in heaven but you? And the earth has nothing I desire besides you. No, it's a song actually. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, okay, who's the one saying this? It's Asaph. Asaph was the director of King David during his time. Sabi ni Asaph, but as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Father, thank you for blessing your word today. It has been blessed 2,000 years ago. But Lord, today I ask and pray that you will appropriate everything so that your people will understand and will receive your word like a fresh revelation. Speak to them. Talk to them. Touch their hearts today. Open their minds today. Open their spiritual eyes today so that they will see who you are in their lives. In Jesus' name,
Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. I want more of you. I don't know if all of us coming here, we have a desire that, Lord, I want more of you. But we cannot deny the fact that many, and some of us here, we came here because we want more from God. We want healing. We want blessing. We want, breakthrough. We want financial breakthrough. We want emotional breakthrough. We want physical healing, emotional healing because we are deeply hurt in our soul area. We want more from Him. Maybe to some. Pero naiuban sa tuwa nga, wala man po tayo problema. We're doing well. Everything is provided. So, we just come here. We came here because we want more of Him. We want more of God. Hindi lang tayo lumalapit sa Diyos tuwing Sunday or tuwing devotional, tuwing life group. Hindi lang tayo umaattend. Hindi lang tayo lumalapit sa Diyos because we want the hand of God. This morning, because all of us wanted to grow mature in our faith in God, this morning, I want you to understand that as much as we want more from God, let's also have a faith that will lead us to our maturity this morning. A mature person, a spiritually mature person, will not just come to God once nasa problema. Hindi lang lumalapit sa Diyos yan pag may problema siya. Kahit wala siyang problema, lumalapit siya sa Diyos. Nagpipray siya, nananalangin siya. Bakit? Kasi lumalapit siya sa Diyos dahil hindi niya kailangan yung provision, ang kailangan niya yung presence ng Panginoon. Amen ba? May mga panahon sa buhay natin, all is provided. No, last Friday, I was just there, worshiping God. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Ang gulo-gulo ng isip ko. Lord, what's next for Peace Champions? Lord, on July, I will be back in Asia. Lord, what's next? Naguguluhan ako. I feel mixed up in the inside. Mixed feelings ako. And then, I just come to the Lord. Nagpatugtog lang ako ng worship song. No? Mamaya kakantahin natin yan. Ang title nun, Stay. No? I want more of you. Umiyak lang ako ng umiyak. Buti, walang pumasok sa office. I just started to commune with God. Talagang, Lord, na-miss ko ni ba? And I was crying. Sabi ko, na-miss ko ni. The last time I experienced this, when I was in the Bible school, when I was in Butuan, no? When the Lord talked to me that it's Pastor Jose, ang magiging asawa ko, I struggled. Why? Kasi that time, may girlfriend ako eh. Nagkamali ako. Ay, talagang sinabi, klaro sa boses ng Diyos. I was on fasting that time. I was on a 3 days fasting. I was just crying before God, Lord, I don't have any agenda. I just wanted to be with you today. My prayer this morning is lalapit tayo sa Diyos, hindi dahil may mga problema tayo. It will just follow. Lalapit tayo sa Diyos as a sign of maturity when we desire more of Him, of who He is. Hindi may lalapit tayo, no? Parang doon sa Mansion 3, sa kila Senator Manny, grabe lahat ng tao papasok doon, may dalang sobre. May mga solicitation letter. Ano ko pwede ba nga mo anhilang kadiri? No? I was there, 2 o'clock in the morning. I said to Senator Manny, I traveled from Davao 12:30 midnight just to come here and just to pray for you. I don't have any requests. I just came here to pray for you.
And then when I prayed, he started to cry. Umuwi ako, 5:00 na madaling araw, balik ng Davao. No agenda, just to pray. Kaya nasabi ko sa sarili ko, if I can make this to Senator Manny Pacquiao, former Senator Manny Pacquiao, I can make this also with God. Lord, pwede ba, Lord? Dili ko mangayo. Lord, tanan man, makakaon man, may katulos sa kadlaw, kalima pa gani usahay. Pero Lord, naalang ko karon ba? Because I just wanted to fellowship with you. I just wanted you to embrace me. I just wanted to embrace you, God. I came here not to be blessed, but I came here to bless you. It's a sign of maturity, spiritual maturity in God. Yung po ang pakay natin sa umagang ito. Do you want more from God or more of God? Ito yung a sincere and a very critical question this morning. Did you came here because you want more from God? Or did you came here because you want more of God? Magkaiba yun. Kailangan umangat na yung ating, lumago na tayo sa Panginoon. Kasi, alam mo, yung bata ka pa, no, makita mo si Iggy, yung aking apo. No? Si Iggy, walang trabaho yan. Magdede, tapos matulog, tapos magpupo, magdede, matulog, magpupo. Lahat ba tayo dumaan sa ganong stage? Lahat tayo, di ba? Wala naman diretso sa tuwa paggawas, no? Nagbasketball na dayon. Paggawas, nagunit nagtako kay magbilyard na. Nagunit may bagong sport ngayon, major. Pickleball. May papasukin akong bagong sport. Pickleball. Parang tennis. Magaling ka magpingpong, di ba? Pwede tayo doon. Sama natin si Doc. Hindi ka lumabas sa tiyan ng nanay mo na lumaki ka kagad. Dumaan ka sa stage process, ang tawag doon. It's just the same thing in God. May proseso eh. Hindi ka diretso kagad dito sa, di ba? Bukas, kahapon ka na born again, tapos next Sunday, magpipreach ka na rito? Eh siguro, hindi ka makapagsalita. Hindi ho, basta-basta nandito sa harapan. Sa tanang mga leaders nga nakatesting ba, ningungod sila. Si Doc, that's, grabe day, that's, di mo day lalim lang diya sa tubangan. Magpingki-pingki mong tuhod ba, mga buwak na yung knuckles. Nga naman, di man lalim. Because you have to undergo a process. Nung bata ka pa, wala kang ibang ginagawa kundi humingi ng humingi, humingi ng humingi. Pero nung lumaki ka na, kailangan mo rin magtrabaho. Gusto mong kumain ng mga masasarap na pagkain, magtrabaho ka. Ayan ang sinabi ng Bible eh. Only those who will work, will eat. Katong may trabaho, wala'y karapatang mukaon. Ganun ba, Pastor? Oo. Kasi, ang problema sa mga bahay natin, kung sino yung walang trabaho, yun ang masibang kumain. Maghanap pa ng pagkain, is this food? Hindi ka nga naghugas ng pintan, hindi ka nga naghugas ng, no, di ba, ng mga gamit dito sa bahay, hindi ka nga naglinis ng ating palikuran. Ngayon maghanap ka ng pagkain, parang hindi magandang pakinggan. Di ba? Ikaw kay nakikaon lang ka, mangita pag yung kaglaming ang pagkaon. Wala yung sudan, maura ni tanan. Kadabuntag na lang, itlog with paliyang. O di ba? Pero ato ka sa mong balay, no? Ang among luto dito, no? Itlog na kibutang agpaliya. Nga naman, mas dagan ang itlog kaysa paliya. Lahi man ang paliya, kibutang ag itlog. Pero kabaluga, we really have to grow. Lumago naman tayo. Sabi mo doon sa katabi mo, grow up. Di ba? Lain po kahit tanahon, di ba? Nag-edad na kag 20 anyos, unyawa ka ni eskwela. Nag-edad na kag 20 anyos, wa ka ni eskwela, wa kay trabaho, magsige na kagkaon o kalibang. Unsay tawagan na? Di ba? Bunjing ang tawagan na. We don't want to be called bunjing in the kingdom of God. We wanted to be called a mature believer
in Christ. Amen ba? Kaya wag lang palaging hingi ng hingi. Lumapit naman tayo sa Diyos nang hingi natin yung presensya niya sa buhay natin. Amen ba? Meron dito, I come across a message in the past during the 60s, no? With a Reformed Baptist minister, Rolf Barnard. Ito si Pastor Rolf Barnard, gumawa siya ng message, Your God versus the God of the Bible. Your God versus the God of the Bible. Ano ibig sabihin nun? Your God that you know versus the God of the Bible. Kasi minsan, ang pagkakilala natin sa Diyos, hanggang dito lang. Ito lang yun. The Lord will provide. The Lord will heal us. What if one day the Lord will not provide? Is He still your God? O papalitan mo na? What if one day the Lord will not heal you? Na-COVID ka pa. Kamunti ka pang namatay. Katulad nangyari sa akin. How is that to you? Diyos pa rin ba siya ng buhay mo? O baka susumbatan mo na yung Diyos? Lord, yung ka, healer ka. Nga naman Ginoo? Anak ko'y ubo. Pag ampon ako Ginoo, napartnira na mahinog sipon. Wa man ko na ayo. Then you will start to murmur. You will start to complain. Because your walk with God is already here. Let's desire to improve our faith and our work with God. Sabi ni Pastor Ralph Barner, he said in his message, sabi niya doon, stated that most people in the church use God as a milk cow. Ginagatasan lang ang Ginoo ba? Usahay, bulatikon ba ng Ginoo? Lord, di mo ganin ihatag sa ko, Ginoo. Ay, grabe, mga lagat, kunin mo, Lord ba? I will really serve you, God, to the best of my ability. And then, pag nangyari na yun, it happened to me in 1990. I was terribly sick with a heart ailment way back when I was still young. Dahil frustrated ako, I was already in the ministry, wala nang gustong isama ako pag may outreach sa Hallelujah noon. Kasi palagi akong natutumba. Pag maraming tao, palagi akong inaatake. I have my personal medicine, nitrostat, hindi ko makalimutan. Ilalagay ko sa ilalim ng dila ko yon pag inatake ako sa puso. And then, sasakit yung ulo ko as a side effect, pero mawawala yung sakit ng puso. It happened to me for several years. I was suffering from that. Huminto ako ng pag-aaral, ng pagtatrabaho, kasi working student ako noon sa Tagum. Umuwi ako ng Davao, nagpahinga. But one day, there was a conference of Jesus is Alive community in Baguio, where my ninong was the speaker, si Pastor Ben Yu, or si Brother Joseph Lee. He started to challenge people to go to missions, particularly in Vietnam and China, Bible delivery and training. Dahil frustrated ako, maririnig ko yung mga kasamahan ko sa Hallelujah noon eh. Sasabi nila, ay, ayaw na naiuban si Blair kay Basin, makuya pa na po na ba? Gitabang na raman na ito na dito sa lupon. Mato na po nagdigos, makuya pa na po na dito, dagang tao. Sakit bitaw kayo, madungog niyo mo ba? Kaya ang ilang whisper man God, mas kusog pa sa alarmas Davao Light. So madungog yun niyo, di ba? Ano pa ginatuyo pa? And then I got frustrated. When the challenge of Brother Joseph to go to missions, especially Bible delivery or Bible smuggling, I stood up from my chair and then I started to come forward. Umiiyak ako doon. Sabi ko, Lord, ayuhon lang gani ko nimo. Muuban gyud ko aning Bible smuggling ba. Bahala na Lord, muuban gyud ko ani. Ayuhan lang gyud ko. Pero sa tinuod lang, dili ko seryoso. I just wanted to manipulate God. I just wanted to, para bang, short in, sabihin na natin, gusto kong lukuhin yung Diyos. Nagsaad ko, pero sa unang-unan ako, wala ko'y planong mutuman sa kung saan. Nabatay mga yung nanang sitwasyon?
Ha? Na ano? Anong mga saad-saad ba? Ay, sige lang, pastor. Masulbad lang na akong problema, pastor. Mangalagad ko sa Ginoo. Musunod yun ko. Muapil na yun ko life group. Masulbad lang na akong problema. Tingala ka, wala na ni Simba. Nga naman, nasulbad na. Ingon pa ni Bishop Hurley, narilisan na di ay. Sige kung kaampaw na. Nga ma-release ang iyang retirement. Nawala na masimbahan kada adlaw matatumuhan to dito, magagulo dito sa dito pa to katong nasunog karon niyo Davao. Ingon ko one time daw ingon ni Nanay Nelly abinyag nanay ungo sa ilang simbahan. Kay namay magagulo kadlawon dako alas 4. Nanay dito nagaampo sa kilid sa States para ma-release lang ang iyang retirement nga na-hold. Tingala sila one day, wala na may madungong nga gulo. Ingon pas tatay, pastilan, narilisan naman di ay. Mga po siguro ng uban, no? Patungwanan na malik ba, narilisan na siguro. Ibalar ko na yung kinsa itong mga narilisan na. Itaghan mo lang mag-take sa imo, di ba? You know, it's a sign. Tunguna, ang nahitabo sa kuha, nangatik lagi ko sa Ginoo, tinuod lang. Kabalo ang ginawa na, may matago siya, nangatik lang ko, ayuhan lang ko Lord, wadol kay kuha ng kuhan. Pero sa akong una-una, huy, kahadlo ka na. Dakpon ka sa kuhan. But you know, lo and behold, pagbalik na akong Davao, I got my result from Philippine Heart Center. No sign of having a heart ailment. It is very, very clear. Sabi ko doon sa tatay ko sa Manila, si Tatay Nilo, sabi ko, sira ata yung ano niyo eh, yung machine niyo sa heart center. Sabi niya, ano ka? Ano sira? Eh, yun ang pinakaunang machine in the whole of Asia. Kaya nga sinatawag kaming Philippine Heart for Asia eh. Sabi niya, bago yung machine namin. Ano itong machine niya, idikit lang nimo imong dughan. O niya, makita na nimo ang imuhang sa monitor. Makita nimo, dako kay monitor ito. Makita nimo imong heart. No? Makita nimo kung grabe kayo ka in love ba kay. Mahal naman siya, love-dub, 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 love-dub. That was the result. The result was clear. Sabi nung tatay ko sa Manila, sabi tatay Nilo, hindi mo pa matanggap yan na pinagaling ka na ng Diyos? And I said to myself, patay. Karon kay giayon ako sa Ginoo kinahanglan, no kailangan bigyan ko rin ng katugunan yung naisaad ko sa Diyos na talagang aalis ako. Di rin na. Impas na. Walang nagmahay ko kung naayo ko. Nandiyan ako, patay. So, that means to say, I really have to go. Lo and behold, that was 1990. 2 years after, I was already in China. Delivering Bibles 19 times. Got called 3 times in the border. Was detained for 9 hours kasi ako yung Bible courier na talagang tumatakbo. Sabi pa nga nila, iba talaga kultura sa Mindanao, no? Sabi ko, bakit po, nanay? Kasi kayo ba sa Mindanao, talagang hindi kayo nagpapahuli, ano? Sabi ko, nay, nung high school pa ako sa City High, tumatalong kami ng pader. Kasi walang ID, walang monogram. Hindi kami nagpapahuli ng buhay. Ngayon pa kaya na Bibles itong uhulihin? And ang Bibles sa bitbit ko are for pastors. Inside China, Thompson Chain Reference Bibles. No, not Chinese, of course, in Chinese version. Sabi ko, ilalaban ko itong bitbit kong Biblia. Hindi ko basta-basta 101 steps binababa, akyat namin in Shatin, in Hong Kong, para mag-cross sa Shenzhen through low border. Para lang i-deliver yung Bible as early as 3 o'clock in the morning. Matatapos kami mag-impake alas 11, alas 12 ng gabi. 3 o'clock in the morning, we have to come down. Pag nahuli pa yung Bibles mo, i-redeem mo, ibabalik mo ulit yun, iakyat mo 105 steps. Kaya hindi basta-basta yung trabaho. Kaya sabi ko sa sarili ko, ay, hindi ko ito basta-bastang ibibigay. Ilalaban ko to. Dahil nilaban ko ng nilaban, nakulong ako. I was detained for 6 hours in Seco border. Alam mo, pero never akong iniwan at pinabayaan ng Diyos.
Palakpakan natin ang Diyos. Bakit? Ano nangyari, Pastor? Nung pag-uwi ko na, nagulat ako. Dahil alam mo na, masaya kami, 100% yung delivery. Masaya kami. Walang nahuli sa amin, 11 kami. No, only one foreigner and then 10 Filipinos. Masaya kami, kantahan ng kantahan. Whoa, heaven is in my heart. Ako naglilid. No, kay worship leader man ko na itong wala pa ay nauso ang kanta sa among church. Oh, sa hallelujah, 3 months akong worship leader, di ba? No? Walay lisod diya sa Diyos, puro sayon, sayon. Sound the alarm, di ba? Magic tree, worship His magic tree. Uncle Jesus. Oh, yun yung mga kanta noon. No? Jesus who died on the spot, King of all kings. Yun yung mga kanta ko noon eh. Di ba? Nag-lead ako ng song. Masaya kami. Pauwi na. Palabas na sana. Aba, biglang hinarang. Lahat ng my suitcase that morning, hinarang. Kasi yung bit-bit ko palagi, may body ministry ako. Meron kaming mga packets. Meron kaming, anong tawag yan? Best. Na may mga packets yan for the New Testament Bibles. Lahat yun sa katawan ko. Payat ako noon. Yung iba parang, payat? Oh, 27 lang akong hawak. Karon 27 gyapon. Pero dali na ni musok doon. Payat na payat ako noon. Ang bitbit ko, mga polo ng tatay ko. Kasi si Papa, dako naman to daan. Payat kay ko. Suot kong polo dako para dili malata nga na ko'y best nga puno og Bibles. Pag nahuli yung mga bags ko, pag nahuli yung bitbit kong mga, minsan duffel bag, minsan yung trolley, puno yan ng Bibles. Pag nahuli yan, meron pa akong dadalhin, bibit-bitin sa underground church. Ay nangyari, doon sa malayo, meron ng nag-aabang. Lahat na may suitcase, hindi na pinadaan sa x-ray machine. Lahat binuklat na. Iyari na. Hindi na ako makabalik. Kasi nakalabas na kami sa exit. Pagdating doon sa immigration, sa customs, tinawag ako. Come. Pinabuksan yung suitcase. Yung kasi, dahil grabe yung aking passion for God, walang wisdom, hindi ako naglagay ng used clothings. Hindi ako naglagay ng used clothings. Ang ginawa ko, Bible lahat. Pagbalik ko, empty. Kinwestiyon ako ngayon. Why is this empty? You brought something to China, right? Kasi palabas na kami noon eh. Sabi ko, no. Why is this empty? And then tinignan pa yung aking pera, yung declaration ko. Sabi niya, you don't have a declaration. How much money do you have? And sabi pa sa akin, I said, I lost all of my money at the border. Somebody took my money, including my peso. You come to China every day, no money? I don't believe you. Kinuha yung passport ko, nilagay sa table niya. Siguro hindi pa siya sigurado ako yung tumakbo ng umaga eh. Kasi tumakbo ako ng umaga. Lahat ng may suitcase, nilagay niya. Kinuha yung passport, hinold sila. Kasama ako. Pero ako, special treatment. Nilagay ako doon sa pinakataas. Nandoon may glass. Lahat ng taong dumadaan sa baba, nakikita ko. Pati yung team ko, dumaan doon sa baba, gumaganon na ako. Nakikita ko. Bigla na lang, siguro mga after 6 hours, palagay natin mga 5 to 6 hours, biglang may umakyat doon. Kaganda na babae. Nakaputi. Sabi niya sa akin, hello. I said, hello. Ibid. Di ba? Kasi yun lang naman salita doon eh. Sabi niya, why are you here? You are not supposed to stay here. This is a clinic. And I said, I don't know. That officer, tinuro ko yung officer sa babae, that officer brought me here. And he even took my passport. Sabi niya, what's the problem with your passport? Did you have any problem with your passport? Do you have any problem
with your passport? Sabi ko, I don't think so. Okay, wait for me here. Wait. Bumaba siya. Bumulusok pababa. Pagbalik, bit yung passport ko. Sabi niya sa akin, here's your passport. Now you can go. Wow. 6 hours I was detained. But God sent an angel. Gusto kong yapusin yung babae eh. Kasi maganda rin eh. Pero sabi ko sarili ko, pag niyapos ko ito, madagdag ito sa kaso ko. Baka tuluyan na ako makulong. And pagdaba ko doon sa may train station, lahat ng mga kasama ko sa team, andoon. Namamaga yung mata, umiiyak, nagpipray na sana hindi ako ma-detain. Kasi magiging illegal na ako doon. 24 hours lang kami dapat nandoon sa lugar na yun. You know what? God is always there for you. At isang sikreto, ba't ako nakalabas? Ba't may pinadala si Lord? Because inside that small room or clinic, I started to worship God. I started to sing songs of worship. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot soothe it. Kabalo ka, pabalik-balik lang na ako na siya. And then, another song, Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. You are more than enough for me. When I started to worship God, God sent an angel. Although she was a nurse, I know, but it was God who sent her to me for my release. Palakpakan natin ang Diyos. Alam niyo bakit? Because I focus more of Him. Nung nakulong na ako, alam nga pa naman, magpupumiglas ka doon. Hindi yun Davao. Hindi mo pwedeng sabihin, taga Davao ako! Ang presidente ngayon, taga Davao! Ginawa namin yan sa Manila. Nahuli kami. Pinalis kami. Pero alam mo, hindi. China na ito, my friend. Sa loob ito ng Sekou border near Guangzhou in China. Wala kang kakilala doon. Wala kang kakampi doon. Maliban sa Kanya. Meron ka ba sitwasyon ngayong umaga? Nasa tingin mo, parang wala kang kakampi? As if when you pray, God is silent, as if heaven is closed? Meron ka ba sitwasyon na ganyan ngayong umaga? Then, I suggest, I recommend, come to God and ask more of Him. Walang agenda. Quickly. There is a very thin or fine line between wanting more of God and wanting more from God. Dalawa ito. May contrast. First, wanting more from God is to use Him to accomplish your goals. Wanting more of God is to desire Him for who He is in Himself. Magkaiba ho ito eh. When you come to God and you want more from Him, ang dami mong listahan, wish list. Ang dami mong prayer list. You come to God with a proposal. And then you will ask God to bless your proposal. But coming to God and asking more of Him is no other agenda but the desire of Him. He Himself. Wala agenda. Itabi mo yung sinulat mo. Okay? Kayo lang muna ni Lord. Labing-labing lang. We call it intimacy. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. That is intimacy. Because the second command is love your neighbor as you love yourself. That is discipleship.
Okay? Loving your neighbor is discipleship. But loving God is intimacy. Kanabit ang suod gay mo sa Ginoo. Nabisan unsay imong buhaton, mananghid ka sa Ginoo. Moingon ka sa Ginoo, Lord, unsa kay imuhang wisdom ani Ginoo? Dili bitaw ka nang magbuot-buot lang ta. Lord, mo niya akong plano. Ay, kabalo naman ka, Lord, nag-graduate ba ako sa kuan, ha? Master in, no? Graduate of all trades and master of none. Lord, kani Lord, wapo kayo ni Lord, nindot kayo ni. Ako ba yung natunan, Lord? Katong eskwela pa ko sa Ateneo. Di ba? Gusto na to ipa-impress sa Ginoo ba nga, bright yun ta. Pero kami nga mga dili bright, dawat-dawat na lang. No? Wala mong kinmilay masaligan. Kami nga wala ko mag-eskwela, wala ko mag-eskwela. Wala ko'y masaligan. Mogi na, mas daghan pa kagisulat diya ba, narong grammar na ako, kaysa akong points nga gihatag. Daghan kag makita sa kuha, I'm not good in English. Na akong English, 85. Oh, sa mathematics, taas ko grado. Pero sa English, mahina ko sa English. Pero kabalo ka, it's not about you. It's all about Him. Pag muduol ka sa Ginoo, ano bitang, tistingin agad sa imong mga ginikanan, kamo mga batanon. Kanang mga batanon nga ang edad 25 papaba, 25 papaba. Taas daw kamot. Taas kamot, 25 papaba. Dili 1925 ako, dili 25 years old papaba. So, daghan dito dali, no? Tistingin agad. Makita niyo mo imong mama, naglingkod sa salaset, naghinuktok, no? Pitok-pitok ang mata. Huwag ka istorya. Yung mudo lang kaniya. Mahingo ka sa imo, yung tanato, nanay. No? Mahingo ka, Nay, kumusta ka? Kumusta imong adlaw? Nay, unsa kay mga sa imong hunang-huna karon? Unsa imong mga desire, no? Sa imong kasing-kasing. Di ba mo, moingon imong nanay, Yahweh, salamat sa pagpangumusta na ka. Niya mo, anay mong nanay sa mo, wa ka, gikalintura nak. Kay busy man ang anak sa gadget, sa cellphone. Bisan og ang nanay nasa tubangan, sige giya po, di ba? Usahay mo, tago sa kwarto. Para di makitaan unsay gidula. Pero testing pakikistorya sa imong nanay o sa imong tatay, sa imong papa, sa imong mama. Why agenda? Wa kay pangayon. Istorya lang. Ba, katong gamay pa ka ba? Ano ba imong hilig nga dula? O, mukukabot ko nga, kadula-dula ka. Ay, nak, wag yung milaing dulaan to na. Unsa man, pa, siya, lastik ko rin yun. Tinood ba na? Tumbalata. Di ba? Unsa pa nang ubang mga tuwan-tuna? Siyatong. Oo. Siya ay tunguna na, kahod kay kumutong. Then, magulat ang imong papa o imong mama, nganong interesado ka sa ila? Tungod ka interesado ka sa ilang storya, sa ilang kinabuhi, but pasabot, no, nakay pakabana sa ila. Ay ma, sige day ma kay magkuha na day ko. Kanang kinanglan ako mag-prepare ma kay nako'y klase rong hapon. Kaniha, timan ini. Pag ingon ni mo nga ma, adto nako. Wa kay pangayoon, pero imong mama, pakapinan yun ang imong balon. Tama ba ko? Oo. Ay, pastor, dili ko na tinood. Ako mama, kuripot kayo na. Ha? Kabalo ka, bisag di ka mangayo ba? Tagaan ka. Nga naman, gipakita nimo sa imong ginikanan nga interesado ka sa ilang kinabuhi itong unang panahon. Who cares to listen to their old stories? Who cares? Wala, di ba? Pero na-notice nimo, habang ka-share imong mama sa ilang mga kinabuhi tuna, sa ilang mga love life, sa imong papa. Ay, kanay imong papa, di ko na ako naganahan, kay pangit. Grabe po ka ma. Pero nabawi lang yun sa iyong batasan o siyang kakugihan. So napay pag-asa mga pangit. Kaya ba? Then you will start
to appreciate. Kabalo ka, ingunana po sa Ginoo. When you will just sit down and worship God and then ask more of Him. Not necessarily things from Him. Tatapusin ko ito. Sinabi dito, wanting more from God is to use Him to wanting more from God places the focus on yourself. Wanting more of God means getting to know who He is. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, pag lumapit ka sa Diyos na may bit-bit kang proposal, project proposal para kay Lord, na tapos gusto mong, no, most of the time, nag-fasting pa tayo, we wanted to twist the hand of God, we wanted to change His will, no, parang maluin ang ginagawa sa tuwa, hilak kita, pero natay proposal sa iyaha. That is wanting more from Him. And we ask God to bless our proposal. But more of God means getting to know who He is. You wanted the person Himself. You wanted God Himself. Not just the blessings, but you want more the blessor. You do not want the hand of God. I know you need it. I know you are desperately needing His hand that represents His blessings. That represents His power, His authority. That over and above that, you have to understand that as you grow in the Lord, sa bata pa tayo, sa bago pa tayong Kristiyano, bago pa tayong believer, we always come to God, asking for God. Hindi tayo lalapit sa Diyos pag wala tayong hihingiin. That's the way we understand God before. But when we grow in the Lord, nung lumago na tayo sa ating paniniwala, pananampalataya sa Diyos, ang nangyari sa atin, we don't care if the Lord will answer or not our prayers. What we care is we have God in our lives. What we care is we have a fellowship with God because we don't want His hand only. We want His face because His face represents His presence. What do you want? The blessings or the blesser? The gift or the giver? When we grow, mailhan mo na nitubo na ka diya sa Ginoo. Malalaman mo na lumago ka na sa Diyos, sa iyong pananampalataya sa Diyos, kapag ang priority mo ay siya at hindi yung mga bagay na pwede niyang ibigay sa buhay mo. Come on! Hindi lahat ng paglapit sa Diyos dahil meron kang pangangailangan. Lumapit din tayo sa Diyos kahit wala tayong pangangailangan. No agenda. Just to fellowship. Just to hug God. Lord, I want to embrace you, God. No? Yung iba nga, very prophetic pa eh. Sumasayaw pa yan eh. Tapos sabihin niya, "Hoy, ba't ka sumasayaw? Sino ang kasayaw mo?" Si Lord, siyempre. Tapos umiiyak. No? Nag-smile. Because His presence is more important than His blessings. Amen ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, lahat ng proposal mo will be added unto you. Pero kailangan mo lang unahin talaga si Lord. Pag inuna mo si Lord, hindi ka mabibigo. You will not get disappointed. You will not get frustrated. Pag inuna mo ang Diyos. Ngayong umaga, wala tayong agenda, uunahin natin siya. Let's fellowship with Him. Let's desire more of Him. Lastly, sinabi dito, wanting more from God is to dignify your agenda. Dakilain mo. No? Yung agenda na meron ka. Dinadakila mo yung agenda. Parangalan mo yung agenda na meron ka. But wanting more of God is to dignify His will. Magkaiba yun. Pag humihingi ka ng mga bagay galing sa Diyos, ang ginagawa mo, dinadakila mo yung iyong mga plans and purposes
na sinulat mo. Pipresent mo yun kay Lord. Pero alam mo, if you want more of Him, of God, ang dinadakila mo, yung pagkatao niya. Siya mismo. And when you will do that, I can assure you, so many times I experienced this. Okay, Lord, surrender ko, Lord, surrender. Padaplay na ako, titanan akong plano. I have good plans, but this is not your plan. These are good ideas, but not God's idea. Sige, Lord, padaplay na ako ni. Istoryahi ko, what do you want me to do? You have to dignify His will. Ito yung very important na yung umaga. We don't want God to bless our plans. We want to know His plans for us. Hindi natin trabaho, okay, nabrasuhin ang Diyos para i-bless niya yung mga plano natin. Ang trabaho natin ay alamin kung ano yung kalooban niya. Sa pamilya natin, sa anak natin, ano yung kalooban ng Diyos? Kasi tayo minsan, masyado tayong matalino eh. Masyado tayong madiskarte. Uunahan natin ang Diyos palagi. Di ba? Palagi tayong nangunguna kay Lord. Lord, dugayan ni mo mulihok, Lord. Ay, ako na lang, Lord. Ako na lang ningon. Oh, mapin na lang ko sa dating site ko, dugay man kay ka. Uy, pogi! Tingnan ko yung asset. Wow, laki ng mga assets. Liabilities. Naku, nalunod sa liabilities. Marami palang utang to. Pagdating sa baba, nag-declare na pala ng bankruptcy. O, tingnan mo. Saka pasok mo sa mga app na yan, makakakita ka ng bankrupt na pala na tao. Nangyari yan sa isang kaibigan ko. Hindi niya alam. Pagdating doon sa Canada, yung kalang pinakasalan niya na nagkunwaring pastor, hindi totoo. Peke. Pagdating doon, bankrupt na pala. Siya ang nagtrabaho para doon sa kanyang pinakasalang peke. And one thing she said, kinasal siya bago lang eh. Ako nagkasal sa kanila. Yung isang biyudo na pastor, kasi biyuda rin siya. Alam mo, sabi niya, Pastor, one thing I learned, I did not inquire from God. Tinignan ko yung tao, magaling magsalita. Siyempre, Canadian. Nag-share ng Word of God, memorize lahat. Alam mo bakit? Kulang tayo sa pag-alam kung ano yung opinion ng Diyos. Kaya kami ni Doc, nag-usap kami the other day. Sabi ko, Doc, wait muna tayo. Stillmate muna tayo. And let's ask from God. Let's go to the rampart. Let's position ourselves at the rampart. And let's look and see what God will say to us. Anong sunod nitong talaingod? Anong sunod nitong mga peace champions? Mahirap mauna sa Diyos eh. Baka matisod, magkamali. Ngayong umaga, alam ko marami sa inyo nangangailangan ng presensya ng Diyos. In His presence, there is deliverance. In His presence, there is peace. There is joy. Real joy and happiness in His presence. That's why this morning, we will come to God. No agenda. We will worship Him. No other agenda. But to ask more of His presence. More of Him. Amen ba?